Good day mga sir! Welcome back again sa top overhauling series ng ating Honda City 97 model. Ngayon mga sir, ang aking i-share naman sa inyo kung paano mag valve clearance or mag top it or mag tune up ng ating makina. Alright, so meron akong tips and ideas naman i-share sa inyo. So continue to watching this mga sir, and don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon mga sir, i-follow natin yung firing order ng ating makina. So ang firing order is, yun nga sabi ko, 1, 3, 4, 2, no? 1, 3, 4, 2. Yan ang ating pagsunod-sunod na pag-tune up natin na sir, no? Sa ngayon, yung nasa top dead center na cylinder is yung cylinder number 1. At ito yung isang tips mga sir, kung paano malaman na sa top dead center ang ating cylinder number 1. So gumamit lang kayo ng mahabang stick or metal, tusukin nyo lang yung sa may spark plug banda sir. Yung tinutusok natin yan sir is yung piston natin nasa taas. Kung nasa taas na yan sir, so confirm tayo na sa top dead center ng ating yung piston. Alright, so simulan na tayo mga sir, mag-tune up. So gamit pala ako nga dito sir is sa intake mga sir. So intake side is 0.08. Yan po, filler gauge po mga sir, sa ating intake side is 0.08. Ayan, kung makikita nyo sir, pasensya po, medyo malabo na po yung ating filler gauge. And then sa exhaust side, ang gamit ko naman dyan is 0.10. Yan, 0.10. Ayan po, sa exhaust yan mga sir. Alright. Nga pala sir, standard valve clearance po yan ng ating Honda City. So sa as per manual yan sir, yan po ang standard niya. So binalik ko lang po sa stock na valve clearance. Ayan sir, tandaan nyo sir, yung intake side is na doon sa throttle body banda. Tapos yung exhaust side is dito siyempre sa may ating exhaust manifold banda. Ayan po, parang di tayo marito. Alright, yan. Exhaust side, intake side. Alright, so simulan tayo mga sir. So unang gagawin mga sir, luwagan natin yung lock nut. So unahin natin dito sa may exhaust side mga sir. Gamit ko dyan is 0.10. So gumamit na kayo dyan ng flat screw at saka 10mm na yabi mga sir. Luwagan mo na lock nut, tapos yung maliit na stud dyan, or I don't know ang tawag dyan. So ayan sir, i-feel nyo na sir, huwag sobrang higpit at hindi rin sobrang maluwag. Yung tama-tama na sir yung smooth nya. So ma-feel nyo naman yan sir, yung tama-tama yung smooth ng ating filler gauge. Ilagay nyo lang sa baba, yun, adjust nyo lang doon sa may maliit na stud. Ayan po, kung nakikita nyo po, ganyan lang po mag-tune up. And after that mga sir, higpitan na natin yung lock nut mga sir. Ayan. Ayan. Pigilan mo na yung doon sa stud na maliit. At tapos, higpit tayo ng ating lock nut. Ayan po. So, alalay lang po sa pahigpit. Huwag lang sobrang higpit-higpit na masyado. Baka ma-lustred yung ating maliit na stud. Ayan po, feel mo lang yan sir, smooth lang ating feel sa ating filler gauge. Ngayon proceed tayo dito sa may intake side mga sir. So intake side, again, ang intake side doon sa may intake manifold or doon sa may throttle body banda. So again, luwagan yung lock nut. Gamit ko dyan sa may intake side is 0.08 mga sir. Alright. Same procedure lang mga sir. Kung ano yung ginawa natin dito sa may exhaust side, ganun rin dito sa may intake side. So, ang nag-iba lang yung ating thickness ng filler gauge. Ayan po. So, feel nyo lang po ang smoothness. Huwag sobrang higpit. Huwag rin sobrang maluwag. So, tama-tama lang yung ng ating filler gauge sir, yung smoothness ng filler gauge.
Ayan. So ngayon mga sir, no, tapos na tayo dito sa may cylinder number 1. So now, ma-proceed na tayo sa cylinder number 3 mga sir. Alright? So ngayon sir, no, ang gagawin natin sir is iikutin natin yung flywheel natin pa counterclockwise, no? Tapos yung ang up na pangalan doon sir, yung up na dapat dito natin isentro naman sa may ang up na yan, litra ng up na yan dito natin sa may between ng cylinder head cover or doon sa may gitling mga sir, doon natin naman itutok yung litrang up sir. Alright, so again mga sir, no, counterclockwise yung ikot natin. Ayan, again dito na yan pa ganun sir, pa counterclockwise. Ayan, para doon naman sa cylinder number 3 yung top dead center. So ganyan lang po sir, no. Binase lang natin doon sa may firing order natin. So proceed na tayo sa number 3. Ayan po, dahan-dahan lang po, ikutin nyo na doon sa may pwede dyan sa may sir, sa may cam sprocket, o alalayan nyo doon sa may pinakamababa din sir, sa pulley sir, no. Ayan. So ang word na up na naman, dito na tayo sa may gitna ng cylinder head, doon sa may gitling. Ayan, kung makikita nyo sir, yung up dito na yan. So it means sir, cylinder number 3 na yung top dead center. So ngayon makikita mo ugain nyo sir yung intake at exhaust na side na sir, na rocker arm. Kung gumagalaw yan sir o may play, so confirm sir na nasa top dead center ng ating yung cylinder number 3. At gumamit din kayo doon ng pangtusok sir, no, na yung metal sir, para kung malaman nyo kung nasa taas na yung ating piston mga sir. Right, so next proceed tayo sa number 4 sir, no. So ikutin natin ulit sir yung ating flywheel or yung yung cam sprocket pa counterclockwise. Ayan po yung ating up naman litra sir, doon naman sa ibaba sir, no, pinakaibaba naman sir. So confirm na natin mga sir, no, gumamit tayo ng mabang metal. Ayan po sir, no, as you can see, nasa top dead or nasa taas na yung piston natin, at saka yung litrang up nasa baba na sir. Ayan. Alright, so ganun naman na sir, same process na sir. Tapos ang next, counterclockwise ulit. Dapat ang litrang up naman is dito sa gilid, para yung last na cylinder, yung number 2, doon naman yung ang nasa top dead center, no. I-confirm nyo sir naman, gumamit kayo ng mabang metal, yun, para malaman natin na sa top dead center talaga yung ating piston. So ganun lang sir, no, ulit-ulit yung process sir. Kung ano lang ginawa natin, ganun lang yan sir. So ayun sir, tapos na tayo. Ginawa ko dyan is ni-review ko na lang, binalikan ko na lang, inulit ko lang, ikot ulit. So ayos na sir yung ating tune up. And thank you for watching mga sir. God bless us all.